Pirmahan mo na to, Teresa. Huwag ka nang magpanggap na nag-aalala ka kay mama. Alam nating lahat na hinihintay mo lang siyang mamatay para makuha ang mana. Ang boses ni Teodoro ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng Makati Medical Center. Sa labas ang malakas na ulan ng Hulyo ay tila nakikipag-unahan sa tunog ng mga medical monitor sa loob ng ICU. Hawak ni Teresa ang isang asul na thermal container. Sa loob niyon ay ang tinolang manok na may maraming luya, ang paboritong luto ni Doña Imelda. 3 oras niyang hinalo ang sabaw, tiniis ang init ng kalan, sa kabila ng pagod mula sa pagbabantay, para lamang may mainit na higupin ang kanyang biyenan oras na magising ito. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay tinapatan ng malamig na puting papel na ngayon ay nakalapag sa tapat ng kanyang dibdib. Isang kasunduan ng paghihiwalay. Isang dokumento na nagbubura sa 10 taon ng kanyang pagtitiis bilang asawa. Teo, nasa bingkit ng kamatayan ng nanay mo. Pabulong na sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi. Ngayon mo ba talaga gustong pag-usapan ang diborsyo? Isang pirma ko lang mawawalan ka ng asawa, pero mawawalan din ng tanging tagapag-alaga ang mama mo. Huwag mong gamitin si mama para manatili sa pamilyang ito, sabat ni Nieves, ang babaeng nakatayo sa likod ni Teodoro. Suot nito ang isang matingkad na pulang dress na tila nanunukso sa puting paligid ng ospital. Amoy na amoy ni Teresa ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng gamot at disinfectants. Ang kapal din ng mukha mo, no? You're just a gold digger, Teresa. Sabihin mo na ang totoo, ikaw ang nagpalit ng gamot ni Doña Imelda kaya siya inatake, di ba? Naramdaman ni Teresa ang panalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Nieves ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit ang mas masakit ay ang pananahimik ni Teodoro. Ang asawang ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya ay hinahayaan lang ang ibang babae na bastusin siya. Ang thermal container sa kanyang kamay ay tila bumigat ng 100 kilo. Ang init ng sabaw sa loob ay unti-unting nawawala kasing bilis ng paglaho ng huling pag-asa sa kanyang puso. Lumapit si Tomas, ang kuya ni Teodoro, na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Pirmahan mo na ang papeles, Teresa. Kapalit nito itutuloy namin ang pambayad sa operasyon ni Mama. Kung hindi ipapahinto ko ang lahat ng makina ngayon din, ikaw ang magiging pumatay sa kanya. Isang malakas na kulog ang gumulantang sa paligid, kasunod ng pagkidlat na panandali ang nagbigay ng liwanag sa madilim na mukha ng kanyang mga kaaway. Hindi makapaniwala si Teresa. Ang sarili nilang ina ay ginagawa nilang panakot para lamang makuha ang gusto nila. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara, tuyot na tuyot ang kanyang dila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isampal sa kanila ang katotohanan na ang kumpanyang kinatatayuan nila ay siya ang bumuhay, ngunit pinili niyang manahimik. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang container sa sahig. Ang tunog ng plastic na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teodoro. Doon wala siyang nakitang pagsisisi. Wala siyang nakitang pagmamahal. Ang tanging nakita niya ay isang estranghero na puno ng sakim. Sig, mahinahon niyang sabi. Pipirma ako. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ni Teodoro. Ang bawat hagod ng panulat sa papel ay tila paghiwa sa sarili niyang kaluluwa. Sa bawat letra ng kanyang pangalan, tinatapos niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng sakripisyo. Nang matapos, iniabot niya ang papel kay Teodoro na may matigas na anyo. There, tapos na. Ngayon hayaan niyo na ang mga doktor na iligtas si Mama, sabi ni Teresa. Ngunit bago pa makahakbang si Teodoro, isang pangkat ng mga pulis ang lumiko sa kanto ng pasilyo. Kasama nila ang isang pamilyar na bulto ng tao. Ang puso ni Teresa ay panandali ang tumalon sa tuwa nang makilala ang matandang babaeng papalapit. Nanay Marta, tawag ni Teresa. Salamat at dumating ka. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo ang totoo. Si Marta ang mayordoma ng mga De Vega, ang babaeng itinuring ni Teresa na pangalawang ina. Siya ang saksi sa lahat ng paghihirap at pagmamahal na ibinigay ni Teresa sa pamilyang iyon. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi yakap ang ibinigay ni Marta. Ang matanda ay umiyak, ngunit may hawak itong isang itim na maleta at isang plastic bag na naglalaman ng mga bote ng gamot. Ito po, officer, panginginig na sabi ni Marta habang itinuturo si Teresa. Iyan po ang mga ebidensya.
Nakita ko po si Ma'am Teresa na itinatago iyan sa ilalim ng kama ni Doña Imelda. Siya po ang nagtangkang pumatay sa kanya. Gusto niya pong takasan ang mga utang niya sa kumpanya. Tumigil ang mundo ni Teresa. Ang boses ni Marta ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang maletang binuksan ng mga pulis ay naglalaman ng mga peking pasaporte at bundle ng pera, mga bagay na hindi niya kailanman nakita. Nanay Marta, bakit tanging naisambit ni Teresa? Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Nawalan siya ng lakas upang tumayo. Ang bawat mukha sa kanyang paligid sina Teodoro Nieves Tomas at ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nagmistulang mga halimaw na nagpipiesta sa kanyang pagkawasak. Hinawakan ng isang pulis ang kanyang braso at pilit siyang pinatayo. Ang malamig na bakal ng posas ay kumapit sa kanyang mga pulso. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig na lamang ni Teresa ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang tawa ni Nieves na parang musika ng kamatayan. Habang hinihila siya palayo sa ICU, isang huling tingin ang ibinigay ni Teresa kay Teodoro. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huli ay nakatingin lang sa hawak na divorce papers, isang malamig na ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Bakit ang taong pinili mong maging sandigan ang siya pang hihukay ng iyong libingan? At sa gitna ng bagsak ng ulan, naitanong ni Teresa sa kanyang sarili, hanggang saan ang hangganan ng isang pusong handang magtiis bago ito tuluyang maging bato? Malamig ang mga upuang bakal sa loob ng presinto, isang lamig na tila dumatay hanggang sa kaloob-looban ng mga buto ni Teresa. Ang ingay ng mga electric fan na umiikot sa kisame at ang kalansing ng mga susi ng mga pulis ay nagsilbing background music sa kanyang pagkapahiya. Sa harap niya nakatayo si Teodoro at Nieves, tila mga manonood sa isang dula na sila mismo ang sumulat ng trahedya. Tignan mo nga naman ang tadhana, Teresa. Pagmamalaki ni Nieves habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling singsing. Mula sa mansyon ng mga De Vega, nauwi ka sa rehas na amoy ihi at kalawang. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo, mura luma at basahan. Noon ko pa sinasabi kay Teo na hindi ka nababagay sa amin. You were always just a stray dog we took in out of pity. Hindi kumibo si Teresa. Nanatili siyang nakayuko, pinagmamasdan ng kanyang mga kamay na may bahid pa ng uling mula sa kusina. Sa bawat salita ni Nieves, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang unti-unting namamatay. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may isang bagong lakas na nagsisimulang mag-alab. Ang bawat pangungutya ay nagsisilbing panggatong sa apoy na matagal na niyang pinigilan. Inilapag ng isang pulis ang mga dokumentong pinirmahan niya sa ospital sa ibabaw ng lamesa. Ito na ang kopya mo, Mr. De Vega. Kasama na rito ang waiver ng mga ari-arian na pinirmahan ng asawa mo. Kinuha ni Teodoro ang papel na tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang binabasa ang bawat linya. Sa wakas, malaya na ako sa iyo, Teresa. Huwag mong asahan na may makukuha ka kahit isang kusing mula sa akin. Ang lahat ng pinaghirapan ni Mama, ang lahat ng pag-aari ng mga De Vega ay mananatili sa amin. You are officially nothing. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Teresa. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng isang punyal na kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Akala mo ba talaga, Teodoro, na ang pirma kong iyan ay tanda ng aking pagsuko? Ang boses ni Teresa ay mababa ngunit puno ng awtoridad, isang tono na hindi pa naririnig ni Teodoro sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Pirmahan mo na rin ang kalayaan mo dahil iyan na ang huling bagay na makukuha mo sa pangalang De Vega. Hindi mo lang pinirmahan ang paghihiwalay natin. Pinirmahan mo na rin ang sarili mong pagbagsak. Natawa ng malakas si Teodoro, isang tawang puno ng kayabangan na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. At ano naman ang magagawa ng isang bilanggo na tulad mo, your delusional Teresa? Baka nakalimutan mo, bukas na bukas din ay ililipat na sa pangalan ni Nieves ang mga restaurant na iniwan ni Mama dahil sa utang na loob ko sa kanya. Wala kang kapangyarihan dito. Ang kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung sino ang may hawak ng papel ngayon, kundi sa kung sino ang nagmamay-ari ng panulat na gumuhit ng kapalaran mo, tugon ni Teresa.
Sa kanyang isipan naaalala niya ang mga lihim na transaksyon na ginawa niya bilang Senyora T. Alam niya na ang bawat restaurant na binabanggit ni Teodoro ay baon sa utang na siya mismo ang bumili sa pamamagitan ng Altamirano Holdings. Ang bawat asset na iniisip nilang nakuha nila ay isa lamang hungkag na balat. Hinila ni Nieves ang braso ni Teodoro, tila naiirita na sa paghaharap nila. Halika na Teo, wag na nating sayangin ang oras natin sa babaeng ito. Hayaan mo siyang mabulok dito kasama ang mga pangarap niyang hindi kailanman magkakatotoo. We have a victory party to plan. Habang papalabas ang dalawa, lumingon si Teodoro sa huling pagkakataon. Goodbye, Teresa. Sana ay masarap ang tulog mo sa semento. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin ni Teresa, dinala siya ng pulis patungo sa loob ng selda. Ang tunog ng pagsara ng rehas ay tila isang hatol na wala nang balikan. Naupo si Teresa sa isang sulok, niyayakap ang kanyang sarili habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos. Alam niya na ang susunod na mga araw ay puno ng pagsubok, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay magiging matibay na sandata niya bukas. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraan bilang isang sunod-sunuran. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng selda napansin ni Teresa ang isang maliit na papel na nakasingit sa bulsa ng kanyang suot na lumang cardigan, isang papel na hindi niya matandaan kung paano napunta doon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok nang mabasa ang nakasulat, "Huwag kang matakot, senyora. Ang bagyo ay lilipas din at ang tunay na may-ari ay babalik sa kanyang trono. Maghintay ka sa 10:00 ng gabi." Sino ang naglagay ng sulat na iyon? At bakit alam ng taong ito ang kanyang lihim na pagkakakilanlan sa gitna ng kanyang pinakamababang sandali? Mabaho ang kumot na ibinigay sa akin ng gwardya, amoy ng libu-libong luha at pawis ng mga taong dumaan na rito bago ako. Inilatag ko ito sa malamig na semento ng selda, ngunit tila mas lalo lamang nitong idiniin sa aking balat ang dumi ng paligid. Bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang ng isang higante, dahan-dahan at nakakanginig ng kalamnan. Ang ingay ng mga lamok na paikot-ikot sa aking tainga ay parang mga bulong ng panunukso na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kababa sa paningin ng mundo ngayon. Habang nakasandal ako sa malamig at magaspang na pader, tila bumalik ang aking gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala ko pa ang bango ng sampagita sa hardin ng mga De Vega nang unang beses akong pumasok doon bilang asawa ni Teodoro. Noong panahong iyon ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Si Doña Imelda ang sumagot sa lahat ng gastos sa operasyon ng aking ina noong panahong wala kaming makain. Ang kanyang mga kamay na noon ay malambot at puno ng mamahaling alahas, ang humawak sa aking kamay at nangakong ituturing akong tunay na anak. Iyon ang simula ng aking utang na loob. Isang utang na akala ko ay mababayaran ko sa pamamagitan ng pagiging isang masunuring asawa at mapagmahal na mena. Tiniis ko ang lahat ng pagmamaliit ni Teodoro, ang kanyang mga gabi ng hindi pag-uwi, at ang kanyang mga lihim na pakikipagtagpo sa ibang babae dahil lamang sa pangako ko sa kanyang ina. Nanatili akong tapat, naging martir at naging anino sa loob ng kanilang mansyon. Kahit noong nagsimula na akong bumuo ng sarili kong imperyo sa ilalim ng pangalang Senyora T, nanatili akong nakatago dahil ayaw kong masira ang dangal ng pamilyang nagligtas sa aking ina. Ang tanga mo, Teresa, bulong ko sa aking sarili habang dinarama ang hapdi ng aking mga tuyong labi. Binigyan mo sila ng kapangyarihang saktan ka dahil sa maling akala na ang utang na loob ay walang katapusan. Isang patuloy na pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo sa labas ng aking selda ang bumasag sa katahimikan. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng oras. 9:00 na ng gabi base sa lumang orasan na nakasabit sa dingding ng presinto na natatanaw ko mula rito. 1 oras na lang bago ang takdang oras na nakasulat sa mahiwagang papel. Sino ang taong iyon? At bakit niya alam ang tungkol kay Senyora noong binuo ko ang Altamirano Holdings? Tinitiyak kong walang kahit isang bakas na mag-uugnay sa akin. Ang tanging nakakaalam ng lahat ay ang aking mga legal consultants at si Marta. Sa pag-iisip pa lang sa pangalan ni Marta, tila may isang kutsilyong muling humihiwa sa aking puso.
Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang babaeng binigyan ko ng lahat ng kailangan niya para sa kanyang anak, ay siya pang naging instrumento ng aking pagkabilanggo. Napatingin ako sa aking mga kuko na may bahid pa rin ng dumi mula sa pagluluto. Ang mantsa ng luya at manok ay naroon pa rin isang miron ng aking huling pagtatangka na maging isang mabuting manugang. Napatawa ako ng pait sa aking sarili. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ay naglinis, nagluto at nag-alaga sa mga taong sa huli ay itatapon lang ako sa basurahan. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Ang malakas na tawa ng mga pulis sa kabilang kwarto ay biglang naputol. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa makintab na tiles ng hallway ay nagsimulang lumakas. Hindi ito ang mabigat at dragging na hakbang ng mga gwardya. Ang mga hakbang na ito ay kalkulado, elegante at puno ng kumpiyansa. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo at lumapit sa mga rehas. Ang malamig na bakal ay dumampi sa aking noo habang pilit kong sinisilip ang dulo ng pasilyo. Isang anino ang dahan-dahang lumalaki hanggang sa lumitaw ang isang lalaking suot, ang isang mamahaling dark gray na suit na tila hindi nababagay sa madumi at madilim na lugar na ito. Ang kanyang tayog ay nakakalula at ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dala siyang bagyong mas malakas pa sa ulan sa labas. Tumigil siya mismo sa tapat ng aking selda. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ko ang kanyang mga mata. Malamig matalim, ngunit may bakas ng isang pamilyar na sakit. Hindi siya isang pulis. At lalong hindi siya tauhan ni Teodoro. Alas 10 na, Senyora T, sabi niya sa isang baritono at malamig na boses. Masyadong marumi ang lugar na ito para sa isang reyna. Handa ka na bang lisanin ang iyong kulungan at simulan ang pagwasak sa kanila? Pagka. Nanatili akong nakatitig sa lalaking nasa harap ko. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na pilit nilulunod ang ingay at baho ng presintong ito. Sa kabila ng pagod at dumi na bumabalot sa aking katawan, pinilit kong itayo ang aking likod. Hindi ako magmumukhang kawawa sa harap ng isang estranghero, lalo na sa isang taong alam ang aking pinakatatagong lihim. Sino ka? Ang tanong ko, ang aking boses ay seryoso at walang bahid ng takot. At paano mo nalaman ang pangalang iyon? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng asero. Inilabas niya ang isang gintong card case mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin ang isang card sa pamamagitan ng siwang ng mga rehas. Binasa ko ang pangalan, Attorney Mateo Valeriano. Isang pangalan na kilala sa mundo ng batas bilang isang shark. Isang abogadong hindi kailanman natatalo at mas lalong hindi tumatanggap ng mga kasong walang malaking kapalit. I'm here to offer you a way out, Teresa, sabi niya habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. O mas tamang tawagin kitang Senyora T. Alam ko ang lahat tungkol sa Altamirano Holdings. Alam ko kung paano mo unti-unting binibili ang mga utang ng mga De Vega sa loob ng 3 taon. You've been very careful, I'll give you that. Pero sa mundo ng mga anino, walang sikretong hindi nabubunyag. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Kung alam niya ang tungkol sa aking kumpanya, ibig sabihin ay isa siyang malaking banta o kaya naman ay isang makapangyarihang kakampi. Anong kailangan mo sa akin, Attorney Valeriano? Hindi ka pupunta rito sa ganitong oras para lang makipagkwentuhan tungkol sa negosyo ko. Lumapit siya ng bahagya sa rehas, sapat na para maamoy ko ang bango ng kanyang mamahaling cologne na amoy cedarwood at ulan, isang amoy na sumasampal sa realidad ng aking maduming paligid. Gusto ko ang gusto mo, Teresa. Gusto kong makitang gumuho ang imperyo ng mga De Vega. Gusto kong makita silang nagmamakaawa sa kalsada na wala ng lahat ng hiya na pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang mga mansyon. Kumunot ang aking noo. Bakit ang isang tulad niya ay magkakaroon ng ganoon katinding galit sa pamilya ng aking asawa? Bakit, anong kasalanan nila sa iyo? Tumalikod siya sandali at tumingin sa malayo, tila may hinahanap na sagot sa madilim na pasilyo. Ang tunog ng kanyang paghinga ay malalim at puno ng bigat. Ang akala ng lahat si Teodoro at Tomas lang ang mga anak ni Doña Imelda. Pero ang katotohanan ay may isa pa siyang anak. Isang batang itinago sa dilim, isang batang hindi kailanman binigyan ng pangalan, at isang batang nakitang pumanaw ang sariling ina sa hirap,
habang ang mga De Vega ay nagpapakasasa sa yaman. Nanlaki ang aking mga mata. Anak sa labas, ikaw ang anak ni Doña Imelda. Humarap siyang muli sa akin. At sa pagkakataong ito nakita ko ang apoy ng paghihiganti sa kanyang paningin. I am the ghost of their past, Teresa. At ikaw ang susi. Para tuluyang mamatay ang kanilang hinaharap. Tulungan mo akong ubusin ang kanilang yaman. At tutulungan kitang makuha ang hustisyang ninakaw nila sa iyo. Iniligtas kita sa pamamagitan ng pagpiyansa sa iyo. Bukas na bukas din lalabas ka sa impyernong ito. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Tanong ko, pamilya mo rin sila. Paano ko malalaman na hindi ito isa pang patibong? Kinuha niya ang aking kamay sa pamamagitan ng rehas. Ang kanyang hawak ay mahigpit, mainit at puno ng isang pangakong tila hindi kayang baliin ng kahit anong bagyo. Dahil tulad mo, Teresa, wala na rin akong matatakbuhan. We are two wounded wolves, and tonight we start the hunt. Ngunit bago pa ako makasagot, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa dulo ng pasilyo. Ang boses ni Teodoro ay narinig naming papalapit, puno ng galit at kalasingan. Nasaan ang asawa ko? Kailangan niyang pirmahan ang dagdag na waiver, hindi sapat ang nakuha ko kanina. Tumingin sa akin si Mateo, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Huwag kang mag-alala, Teresa. Let him play his game for now. Hindi niya alam ang huling baraha ay nasa kamay na natin. Ngunit habang papalapit si Teodoro, may isang bagay na ibinulong si Mateo na nagpatigil sa aking mundo. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa gabing ito, Teresa. Ang pagtatangkang pagpatay kay Doña Imelda, hindi lang si Teodoro ang may gawa niyon. May mas malalim pang traidor sa loob ng ospital na iyon. At ang taong iyon ay kasama mo sa seldang ito bago ako dumating. Napalingon ako sa madilim na sulok ng aking selda na hindi ko napansin kanina. Doon may isang maliit na bote ng gamot na nakatago sa ilalim ng aking kama, isang boteng kapareho ng ibinigay ni Marta sa mga pulis. Sino ang naglagay niyon doon? At paano nakapasok ang taong iyon nang hindi ko nalalaman? Time. Marta, huwag mong kalimutan na ang buhay ng iyong anak ay nasa dulo lamang ng aking mga daliri. Isang maling galaw, isang maling salita kay Teresa, at hinding-hindi mo na muling makikita ang kanyang mukha. Ang boses ni Tomas ay tila isang malalamig na patak ng ulan na gumagapang sa likod ni Marta habang nakatayo sila sa madilim na sulok ng mansyon ng mga De Vega. Hawak ni Tomas ang isang cellphone, ipinapakita ang isang malabong video ng anak ni Marta na nakatali sa isang hindi malamang lugar. Ang matanda ay napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, at ang kanyang hininga ay naging mababaw at puno ng takot. Ang mga kamay na 10 taong nagalaga kay Teresa ay ngayon ay nanginginig sa bigat ng kasalanang kanyang nagawa. Patawad, Senyorito Tomas. Pabulong na pagsamo ni Marta, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ginawa ko na ang gusto nyo. Ipinahiya ko na si Ma'am Teresa. Ipinadala ko na siya sa kulungan. Parang awa nyo na pakawalan nyo na ang anak ko. Isang mapanuyang tawa ang sumabog mula sa lalamunan ni Tomas. Huwag kang masyadong kampante, Marta. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya makakalabas. Ngayon pumunta ka sa presinto. Dalhan mo siya ng pagkain. Magpanggap kang nagsisisi ka. Kunin mo ang tiwala niya at alamin mo kung may iba pa siyang itinatagong alas. Kung hindi mo ito gagawin, alam mo na ang mangyayari. Sa loob ng presinto, ang amoy ng luma at basang semento ay tila lalong bumigat nang makita ni Teresa si Marta na dahan-dahang lumalapit sa rehas. Ang matanda ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga sa kakaiyak. May dala siyang isang supot ng tinapay at tubig, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang kadena ng pagsisisi. Ma'am Teresa, ang tawag ni Marta, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga pulis sa paligid. Dinalhan ko po kayo ng makakain. Patawarin niyo po ako. Kailangan ko lang pong gawin yon. Wala po akong mapagpilian. Tumingin si Teresa sa matandang babae. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, isang bahagi ng kanyang puso ang nadudurog. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Marta, ang uri ng takot na hindi nanggagaling sa kasakiman, kundi sa desperasyon. Naalala ni Teresa ang mga gabing si Marta ang nagbabantay sa kanya kapag siya ay may sakit, ang mga payo nito kapag siya ay nalulungkot.
Ngunit ang imahe ni Marta na itinuturo siya sa harap ng mga pulis ay nananatiling sariwa at masakit. Sino ang may hawak sa iyo, Nanay Marta? Mahinahong tanong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa rehas. Alam kong hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Sabihin mo sa akin ang totoo at tutulungan kita. Huwag kang matakot sa kanila. Napaiyak ng mas malakas si Marta ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon. Hindi niyo po naiintindihan, ma'am. Mas malakas sila kaysa sa atin. Patawarin niyo po ako. Patawad. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil mabilis na pinaalis ng gwardiya si Marta. Naiwan si Teresa na nakatingin sa supot ng tinapay na iniwan ng matanda sa sahig. Sa kanyang isipan, umalingaw ang babala ni Mateo tungkol sa traidor sa loob ng selda at ang bote ng gamot na nakita niya sa ilalim ng kama. Dahan-dahang lumuhod si Teresa at kinapa ang ilalim ng kanyang higaan. Doon naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at maliit na bagay. Inakala niyang ang bote ng gamot ito, ngunit nang mailabas niya ito sa liwanag ang kanyang dugo, ay tila tumigil sa pagdaloy. Hindi ito bote ng gamot. Ito ay isang maliit at itim na recording device, isang microphone na patuloy na kumukurap. Ang maliit na pulang ilaw tanda na ang bawat salitang sinabi nila ni Mateo kanina ay narinig at naitala. Naramdaman ni Teresa ang paglamig ng kanyang sikmura. Ang lahat ng kanilang plano, ang lihim ng Senyora T at ang pagkakakilanlan ni Mateo bilang anak ni Doña Imelda ay maaaring nasa kamay na ngayon ni Teodoro at Tomas. Ang kanyang tanging pag-asa para sa kalayaan ay tila naging isang bitag na handa ng sumara. Sino ang naglagay nito, si Marta ba sa gitna ng kanyang pagbisita kanina? Or baka naman ang taong nagpiyansa sa kanya ay mayroon ding sariling laro na hindi niya alam. Sa gitna ng katahimikan ng selda, ang marahas na tunog ng pag-ikot ng susi sa kandado ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang pinto ng selda ay bumukas. At doon ay tumambad ang nakangising mukha ni Teodoro. Hawak ang isang tablet kung saan maririnig ang pamilyar na boses ni Mateo. So, Senyora, ti pala ang tawag sa iyo. Pangungutya ni Teodoro, ang kanyang mga mata ay naniningning sa tagumpay. At balak niyo pa kaming pabagsakin ng kapatid ko. Masyado kayatang naging kampante, Teresa. Ngayong alam ko na ang lahat, sisiguraduhin kong hindi ka lang mabubulok sa kulungan. Sisiguraduhin kong pati ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay magiging abo bago sumapit ang umaga. Akala mo ba talaga, Teodoro, na ang isang maliit na recording ay sapat na para bawiin ang lahat ng utang na selyado na ng batas? Ang boses ni Teresa ay hindi nanginig. Sa kabila ng malamig na rehas at ng nakakangilong tawa ng kanyang asawa, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ngayon ay tila dalawang nagbabagang hininga ng bulkan. Hindi niya pinansin ang tablet na iwinawagayway ni Teodoro. Sa halip, lumapit siya sa rehas sapat na para maramdaman ng lalaki ang init ng kanyang galit. "You're so pathetic," dagdag ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungutya. Sa tingin mo ba ang isang babaeng nakapagtayo ng 1 bilyong pisong imperyo sa loob ng 3 taon nang hindi mo nalalaman ay magiging sapat na tanga para hayaan kang marinig ang lahat kung wala akong plano? You didn't find that recorder, Teodoro. I let you have it. Nawala ang ngiti sa mukha ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay nalingkit, pilit hinahanap ang takot sa mukha ni Teresa na hindi niya makita. Nagsisinungaling ka. Natatakot ka lang dahil alam ko na ang sikreto niyo ng lalaking iyon. I will freeze all your accounts. Ipakukulong kita habang buhay. Then do it, hamon ni Teresa. Subukan mong galawin ang kahit 1 sentimo ng Altamirano Holdings. Sa sandaling subukan mong pumasok sa system ng kumpanya ko gamit ang illegal na recording na iyan, lahat ng utang ng De Vega Group, ang lahat ng 15 restaurant na isinanglan nyo, ay automatikong magiging default. Sa madaling salita, Teodoro, magiging pulubi kayo bago pa sumikat ang araw. Isang katahimikan ang bumalot sa pasilyo, isang katahimikan na tila binibiyak ng mabilis na paghinga ni Teodoro. Sa kanto ng pasilyo lumitaw si Attorney Mateo Valeriano. Hawak niya ang isang asul na folder at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol para kay Teodoro.
Mr. De Vega, I suggest you lower your voice, sabi ni Mateo sa kanyang malamig na baritono. Ang recording na hawak mo ay nakuha sa paraang labag sa anti-wiretapping law. In short, basura iyan sa korte. But this. Itinaas ni Mateo ang asul na folder. This is the approved bail for my client. Miss Teresa is free to go. Hindi maaari. Sigaw ni Teodoro ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Pinatay niya si Mama, hindi niyo siya pwedeng ilabas. Ang ebidensyang ibinigay ni Marta ay kasalukuyan ng kinukwestiyon dahil sa kawalan ng chain of custody, paliwanag ni Mateo, habang binubuksan ang rehas ng selda ni Teresa. At tungkol naman sa iyong ina, baka gusto mong tingnan ang iyong bank accounts, Mr. De Vega. Dahil simula ngayong gabi, ang pondo ng De Vega Group ay tuyot na. Señora T has officially cut your credit lines. Lumabas si Teresa mula sa selda. Hindi niya tiningnan si Teodoro habang nilalampasan niya ito. Ang kanyang balikat ay matigas, ang kanyang ulo ay mataas. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang takot na mawalan ng lahat ay naroon pa rin, ngunit mas matindi ang kumpas ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Sumakay sila sa itim na SUV ni Mateo. Ang bango ng loob ng sasakyan ay isang matinding contrast sa amoy ng presinto. Sa gitna ng dilim ng kalsada, inabot ni Mateo ang isang dokumento kay Teresa. The contract from hell, but kay bulong ni Mateo habang nagmamaneho. Lahat ng yaman mo ay gagamitin natin para bilhin ang natitirang 20% ng De Vega Group. Kapalit nito, bibigyan mo ako ng sapat na kapangyarihan para harapin ang aking ina oras na magising siya. No emotions, Teresa. Pure business. Kinuha ni Teresa ang ballpen. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng Manila na tila mga bituing nalunod sa putik. Huwag kang mag-alala, Mateo. Wala na akong emosyong natitira para sa pamilyang iyon. Isinuka ko na ang lahat ng luha ko sa loob ng seldang iyon. Pinirmahan ni Teresa ang kasunduan. Sa sandaling iyon, ang alyansa ng dalawang lobo ay nabuo. Ngunit habang tinitignan niya ang seryosong mukha ni Mateo sa rearview mirror, may isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Mateo, tawag niya. Bakit kailangang makuha ang 20% pa? Hindi ba sapat na ang 80% para mapatalsik si Teodoro? Sandaling tumigil si Mateo sa pagmamaneho sa tapat ng isang pulang ilaw. Tumingin siya ng diretso kay Teresa at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang bagay na mas madilim pa sa galit sa kanyang mga mata. Dahil ang huling 20% ay hindi pag-aari ni Teodoro o ni Tomas, sagot ni Mateo. Nakapangalan iyon sa isang taong hindi mo inaasahan. Isang taong matagal nang naghihintay, na bumagsak ka, ang iyong sariling ama, na akala mo ay matagal nang patay. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila biglang nawala. Isang lihim na nakabaon sa nakaraan, ang muling humuhukay ng sarili nitong libingan. Ang bango ng litson at ang amoy ng mamahaling alak ay humahalo sa halakhakan ng mga taong akala mo ay walang mga kasalanang itinatago. Sa loob ng engkantadong ballroom ng mga De Vega, ang bawat kristal na chandelier ay tila nagdiriwang din sa pagpapatalsik kay Teresa. Ito ang gabi ng kanilang selebrasyon, ang tinatawag nilang paglilinis sa dangal ng pamilya. A toast to the new queen of De Vega Group, ang malakas na hiyaw ni Tomas habang itinaas ang kanyang baso ng champagne. Ang lahat ng mga bisita na pawang mga kasabwat at mga linta sa yaman ng pamilya ay sumunod sa pagtaas ng kanilang mga baso. Si Nieves ay nakatayo sa gitna ng silid, suot ang isang kumikinang na gold gown na tila gawa sa mga luhang ninakaw niya. Ngunit ang mas masakit sa paningin ay ang suot niyang kwintas, ang diamanteng pag-aari ni Doña Imelda, ang kwintas na ipinangako ng matanda kay Teresa noong araw ng kasal nito. Sa bawat kumpas ng kamay ni Nieves, ang bawat diamante ay tila kumukutitap sa pangungutya. Poor Teresa, ani Nieves sa kanyang mga kaibigang socialites, ang boses ay puno ng peking awa. Sino ba ang mag-aakala na ang isang mukhang santita ay may balak palang lasunin ang sarili niyang biyanan? Mabuti na lang at maagap si Teodoro. Ngayon malaya na ang pamilya sa anino ng babaeng iyon. Si Teodoro ay nasa isang sulok kausap ang ilang mga investors. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod, ngunit mas nangingibabaw ang yabang. Don't worry, gentlemen, ngayong wala na ang pabigat sa buhay ko,
Itutuloy natin ang pagbenta sa mga restaurants na hindi na kumikita. We will liquidate everything and start fresh. Ang mga worthless assets na yon ay gagawin nating cash. Hindi alam ni Teodoro na sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may isang taong nakikinig sa kabilang linya. Sa loob ng isang madilim at tahimik na silid sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Teresa sa harap ng tatlong malalaking monitor. Ang tanging liwanag sa kanyang mukha ay ang asul na sinag mula sa mga screen na nagpapakita ng real-time stock market at bank accounts ng De Vega Group. Sa tabi niya si Mateo ay tahimik na humihigop ng kape, ang kanyang paningin ay nakatitig sa bawat transaksyong nagaganap. Ayan na bulong ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Ibinebenta na nila ang huling 3 flagship restaurants sa mababang halaga. Akala nila ay itinatapon nila ang basura, pero hindi nila alam na sila ang mismong naglalagay ng kanilang leeg sa bitag. The moment they confirm the sale, Altamirano Holdings will officially own 80% of their legacy. Dagdag ni Mateo. Are you ready, Teresa, oras na para ipadala ang regalo natin sa party? Bumalik ang eksena sa ballroom. Ang tugtog ng violin ay napalitan ng isang biglaang katahimikan nang ang malaking pinto ng silid ay bumukas. Isang lalaking suot ang uniforme ng isang courier ang pumasok, may hawak na isang itim na envelope na may selyo ng Altamirano Holdings. Lumapit ang courier kay Teodoro. Special delivery para kay Mr. Teodoro De Vega. Kailangan po ng pirma nyo para sa kumpirmasyon ng paglilipat ng pag-aari. See, I told you, pagmamalaki ni Teodoro sa kanyang mga kasama. Iyan na ang bayad sa mga restaurants, fast and efficient. Mabilis na binuksan ni Teodoro ang envelope, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Ngunit habang binabasa niya ang laman ng papel, ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagiging pula ng alak. Ito ay naging maputla na parang abo. Ang baso ng alak sa kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang lumuwag sa kanyang pagkakahawak hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na nagpatigil sa lahat ng usapan. Teo, anong nangyayari? Tanong ni Nieves, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kinuha ni Nieves ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Teodoro. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng realidad. Notice of total acquisition. As of 9 p.m. tonight, Altamirano Holdings has acquired all outstanding debts and collateral of the De Vega Group. You are hereby notified that all properties, including this mansion, are now legally owned by the chairman of Altamirano Holdings. You have 24 hours to vacate the premises. Ngunit hindi iyon ang pinakamalalang bahagi. Sa ilalim ng dokumento, may isang maikling sulat na kamay, ang nakasulat sa pulang tinta. Hindi lahat ng namatay ay nananatiling nakabaon. Ang 20% na hinahanap mo, nasa kamay na ng tunay na ama ni Teresa. See you in court, my ex-husband. Isang malakas na kulog ang narinig mula sa labas, kasunod ng biglaang pagpatay ng lahat ng ilaw sa ballroom. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na boses ang narinig sa intercom system ng bahay. Isang boses na malamig, matigas at puno ng tagumpay. Sana ay nagustuhan niyo ang party dahil ito na ang huling gabing matutulog kayo sa ilalim ng aking bubong. Ang boses ni Teresa. Pirmahan mo na, Doc. Huwag na nating patagalin ang paghihirap ni Mama. Alam ko ang puso niya hindi niya gustong mabuhay na nakadepende lamang sa mga makinang ito. Ang boses ni Teodoro ay basag, tila puno ng pighati, ngunit sa loob ng silid ng ICU, ang hanging umiikot ay hindi amoy ng kalungkutan. Amoy ito ng desperasyon at ang nabubulok na konsensya. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Doña Imelda, hawak ang isang pluma na tila mas mabigat pa sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Ang puting gown ng kanyang ina ay bahagyang gumagalaw kasabay ng mechanical na pagbaba at pag-akyat ng kanyang dibdib dahil sa ventilator. Sa ilalim ng mga talukap ng mata ni Doña Imelda, may isang mundong pilit kumakawala. Naririnig niya ang lahat. Naririnig niya ang bawat pagsisinungaling ng kanyang anak. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ni Teodoro na nakahawak sa kanyang malamig na braso, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagmamadali na makuha ang insurance money na magliligtas sa kanya mula sa pagkabaon sa utang. Sigurado po ba kayo, Mr. De Vega? Tanong ng doktor. Ang boses nito ay neutral ngunit may bahid ng pagduda. Ang lagay ni Doña Imelda ay critical, pero may mga senyales ng brain activity. Ang pagpirma sa DNR at pag-alis ng life support
ay isang desisyong wala nang balikan. Doc, bankrupt na ang kumpanya namin dahil sa pananabutahe ng asawa ko. Sagot ni Teodoro mabilis at may halong inis. Wala na kaming pambayad sa bawat oras na pananatili niya rito. Mas mabuting hayaan na natin siyang mamahinga ng may dangal kaysa mamatay sa gutom dahil sa kawalan ng pondo. Isang miro ng puot ang sumabog sa loob ng isipan ni Doña Imelda. Dangal gusto niyang sumigaw. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata at sampalin ng anak na binaliwala ang 10 taong pag-aalaga ni Teresa sa kanya. Naalala niya ang bawat haplos ni Teresa sa kanyang noo kapag siya ay nilalagnat ang bawat dasal na ibinubulong nito sa kanyang tabi. At heto ang sarili niyang dugo, handang patayin siya para sa pera. Dahan-dahang inilapit ni Teodoro ang pluma sa dokumento. Ang dulo ng tinta ay dumiit sa papel, lumilikha ng isang maliit na itim na tuldok na tila isang itim na butas na lalamon sa buhay ng matanda. Pawis na pawis si Teodoro, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Isang pirma na lang at malilinis na ang kanyang mga utang. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa heart monitor. Ang ritmo ng pagtibok ng puso ni Doña Imelda na kanina ay pantay at mabagal ay biglang bumilis. Ang linya sa screen ay nagsimulang gumuhit ng matatalas na bundok, isang senyales ng matinding emosyon o takot. Wait, Doc, tignan mo ang monitor, sigaw ng nurse na nasa gilid. Wala lang yan, Doc. Baka nagloloko lang ang makina. Ituloy na natin ang pagpirma, giit ni Teodoro. Halos pasigaw na siya sa takot, na baka hindi matuloy ang kanyang plano. Hahawakan na sana ni Teodoro ang kamay ng kanyang ina para ayusin ang pagkakahiga nito, nang biglang mangyari ang isang bagay na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ng lahat ng nasa loob ng silid. Ang mga daliri ni Doña Imelda na kanina ay kasing gaspang at kasing lamig ng kahoy ay biglang kumilos. Sa isang mabilis at marahas na galaw, ang matanda ay kumapit sa pulso ni Teodoro. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi mahina. Ito ay mahigpit baon, ang kanyang mga kuko sa balat ng kanyang anak, tila isang agila na nahuli ang kanyang biktima. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Doña Imelda. Hindi ito ang mga matang puno ng pagkalito ng isang taong kagigising lang mula sa koma. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit, matalim na nakatitig sa takot na mukha ni Teodoro. Mamama, nautal na sabi ni Teodoro. Ang pluma ay nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong sa ilalim ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa harap ng presensya ng kanyang ina na tila bumalik mula sa kabilang buhay para hatulan siya. Hindi nakapagsalita si Doña Imelda dahil sa tubo sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang kanyang paningin ay lumipat mula kay Teodoro patungo sa pintuan ng ICU, tila may hinahanap. Isang pangalan ang pilit na mumutawi sa kanyang isipan, isang pangalang kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa pagmamaltrato ng kanyang anak. Teresa. Sa labas ng ICU, ang tunog ng papalapit na mga yabag ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi ito ang mga pulis. Hindi ito ang mga creditors. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, malamig at kalkulado. Bumukas ang pinto ng ICU. Doon tumambad si Teresa, suot ang isang itim na coat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon maliban sa isang nakakatakot na kalmado. Sa likod niya ay si Attorney Mateo, bitbit ang isang court order. I'm sorry to interrupt your little execution, Teodoro. Ang boses ni Teresa ay parang yelo na dumampi sa mainit na balat. Pero simula sa segundong ito, tinatanggalan na kita ng karapatang magdesisyon para kay Doña Imelda. I am now her legal guardian, and your mother has a lot of things to say about what you did to her. Nanigas si Teodoro sa kanyang kinatatayuan, habang ang kanyang pulso ay hawak pa rin ng kanyang ina. Ang bitag na ginawa niya para kay Teresa ay naging sarili niyang kulungan. Paano nga ba tatakasan ni Teodoro ang galit ng isang inang tinalikuran niya at ng isang asawang ginawa niyang halimaw? Magsinungaling ka, Marta. Isipin mo ang anak mo. Isang salita mo lang na pabor sa babaeng iyan at hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang kamay ng iyong panganay. Ang boses ni Tomas de Vega ay tila isang lason na bumubulong sa isipan ni Marta habang nakaupo siya sa loob ng matahimik na silid ng korte. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila tunog ng isang martilyo
na nagpapatibay sa kanyang kaba. Sa tapat niya nakaupo si Teresa, maayos ang suot, nakatingala at may mga matang tila nagpapatawad na kahit wala pa siyang naririnig. Sa tabi ni Teresa ay si Attorney Mateo na kalmadong nag-aayos ng kanyang mga dokumento. Tila ba ang buong korte ay isang entablado na siya ang director. Tinatawag ang saksi, si Marta Salvador. Ang anunsyo ng court clerk ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Marta. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay naglalakbay patungo sa gallery kung saan nakaupo si Tomas. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya. Nang diretso ang kanyang mga kamay, ay nakatikom isang tahimik na paalala ng banta sa buhay ng kanyang anak. Marta, pagsisimula ni Attorney Garcia, ang abogado ni Teodoro. Kumpirmahin mo sa harap ng hukom. Nakita mo ba si Teresa na naglalagay ng hindi kilalang likido sa gamot ni Doña Imelda bago ito inatake sa puso? Sandaling tumigil ang mundo para kay Marta. Tumingin siya kay Teresa. Naalala niya ang lahat ng kabutihan ng babaeng ito. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Teresa noong kailangan ng kanyang anak ng pambayad sa eskwelahan. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na nakatali sa isang madilim na bodega ay mas matindi kaysa sa kahit anong utang na loob. Oo po yung panginginig na sagot ni Marta. Nakita ko po siya. Nakita ko si Ma'am Teresa na pinalitan ang mga tableta ni Doña Imelda. Isang mahinang bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Ang mga reporter ay mabilis na nagsulat sa kanilang mga notebook. Si Teodoro na nakaupo sa kabilang panig ay napangiti nang makuha ang gusto niya. Akala niya ay tapos na ang laban. Ngunit si Attorney Mateo ay dahan-dahang tumayo. Hindi siya mukhang natatalo. Sa halip lumakad siya patungo sa gitna ng silid nang may nakakatakot na kalmado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang babala. Marta, ang boses ni Mateo ay malambot ngunit may talim ng isang labaha. Sinasabi mo na nakita mo ang pangyayaring iyon sa loob ng silid ni Doña Imelda noong 8:00 ng gabi ng Martes, tama ba? Oo po, attorney, sagot ni Marta, hindi makatingin ng diretso. Kakaiba, sabi ni Mateo habang inilalabas ang isang tablet. Dahil ayon sa CCTV footage ng ospital na nakuha namin mula sa command center, isang footage na pilit ninyong ibura, ngunit na-recover ng aming IT experts noong 8:00 ng gabi ng Martes. Si Teresa ay nasa cafeteria, binibilihan ka ng mainit na kape dahil alam niyang pagod ka na sa pagbabantay. Ipinakita ni Mateo ang video sa screen. Doon malinaw na makikita si Teresa nakausap ang isang tindera habang sa kabilang screen isang anino ng isang lalaki ang pumasok sa silid ni Doña Imelda, isang lalaking may suot na pamilyar na singsing, ang singsing na suot ni Tomas de Vega ngayon, at isa pa Marta. Dagdag ni Mateo, ang kanyang boses ay lalong naging seryoso. Hindi mo na kailangang matakot para sa iyong anak. 10 minuto ang nakalilipas ang aming security team kasama ang mga awtoridad ay matagumpay na nailigtas ang iyong anak mula sa isang warehouse sa Binondo. Ligtas na siya, Marta. Wala na silang hawak sa iyo. Ang tunog ng isang malakas na paghinga ang lumabas mula sa dibdib ni Marta. Ang kanyang mga balikat na tila may pasan na 100 kilo ay biglang gumaan. Napatingin siya kay Tomas na ngayon ay tila nais nang tumakas sa kanyang kinauupuan. Sa loob ng silid ng korte, ang galit ni Marta ay sumabog na parang isang bagyong matagal ng kinimkim. Patawarin niyo po ako, Judge! Sigaw ni Marta habang umiiyak ng malakas, ang kanyang mga kamay ay nakaturo kay Tomas. Nagsinungaling ako. Pinilit lang nila ako, sila Teodoro at Tomas ang nagbalak ng lahat. Sila ang nagpalit ng gamot ni Doña Imelda dahil gusto nilang makuha ang insurance. Si Ma'am Teresa ay walang kasalanan. Siya lang ang tunay na nagmamahal sa matanda. Nagkagulo ang buong korte. Ang tunog ng gavel ng hukom na humahampas sa lamesa ay tila hindi sapat para patahimikin ang ingay ng katotohanan. Si Teodoro ay napasapo sa kanyang noo habang si Tomas ay pilit na hinaharangan ng mga pulis na papalabas ng pinto. Si Teresa ay nanatiling nakaupo. Isang solong luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, hindi luha ng pighati, kundi luha ng kalayaan. Ang bawat sakit, ang bawat gaslighting, at ang bawat paninirang puri ay tila naglaho kasabay ng pag-amin ni Marta. Tumingin siya kay Mateo. Ang abogado ay tumango lamang sa kanya, isang tahimik na pagsang-ayon na ang laban ay nagsisimula pa lamang.
Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang nurse ang mabilis na pumasok sa korte at may ibinulong sa pulis. Ang pulis ay lumapit sa hukom at ang mukha ng hukom ay biglang naging seryoso. Attorney Mateo Misterisa, ang boses ng hukom ay puno ng bigat. Kagagaling lang ng tawag mula sa ospital. Si Doña Imelda ay nagkaroon ng seizure at bago siya nawalan ng malay, may isang pangalan siyang binanggit. Isang pangalang hindi De Vega at lalong hindi Altamirano. Anong pangalan, Judge? Tanong ni Teresa. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Ang pangalang binanggit niya ay Alberto, ang iyong ama Teresa. Napatayo si Teresa. Ang mundong akala niya ay inaayos na niya ay muling nayanig ng isang katotohanang mas matanda pa sa kanyang mga luhang ibinuhos. Buhay ang kanyang ama. At bakit ito ang unang salitang binanggit ni Doña Imelda matapos ang lahat ginapahan papawahad? Ang bawat tunog ng takong ni Teresa sa makintab na sahig ng kanyang penthouse sa Altamirano Tower ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala na ang kupas na cardigan at ang amoy ng luyang laging nakadikit sa kanyang balat. Ngayon suot niya ang isang pasadyang itim na suit na kasing talim ng kanyang paningin. Sa harap ng salamin pinagmasdan niya ang kanyang sarili, isang babaeng matagal nang ibinaon ng pamilya De Vega, ngunit ngayon ay bumabangon bilang kanilang pinakamalaking bangungot. Sa labas ang lungsod ng Manila ay kumukutitap sa ilalim ng gabi, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakatali sa pangalang Alberto, ang kanyang ama. Ang lalaking ang tanging alaala na naiwan sa kanya ay isang lumang litrato at ang pait ng kahirapan. Paano ito naging konektado kay Doña Imelda? Nakahanda na ang sasakyan, senyora. Ang boses ni Mateo mula sa pintuan ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Tayong dalawa lang, Mateo, sagot ni Teresa habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag napagtanto nilang ang babaeng itinuring nilang basahan ang may-ari ng bawat hininga ng kanilang kumpanya. Pagdating sa mansyon ng mga De Vega, ang gate na dati ay kailangan niyang pagmakaawaang buksan, ay kusa nang bumukas sa harap ng kanilang sasakyan. Ang mga gwardya na dati ay hindi man lang siya tinitingnan sa mata, ay ngayon ay nakayuko sa takot. Pagpasok sa loob ng ballroom, tumambad sa kanya ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nag-aalisan na puno ng kaba at bulong-bulungan. Sa gitna ng silid nakita niya si Nieves na pilit isinisilid ang mga alahas ni Doña Imelda sa loob ng kanyang bag. Ang kwintas na diamante ay nakasuot pa rin sa kanyang leeg, kumikinang sa ilalim ng chandelier na tila isang huling sandata ng kanyang kasakiman. Magnanakaw. Ang malamig na tinig ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong silid dahilan upang mapatalon sa gulat si Nieves. Teresa, paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Nieves, pilit itinatago ang bag sa kanyang likod. Wala kang karapatan dito. Pinalayas ka na ni Teodoro. Wala na si Teodoro rito, Nieves. At wala na rin ang kapangyarihang ipinagmamalaki mo. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Ang mansyong ito ang bawat gamit na hinahawakan mo. At kahit ang kwintas na yan na nakasabit sa leeg mo, lahat iyan ay pag-aari na ng Altamirano Holdings. Ibig sabihin pag-aari ko. Hindi mo pwedeng gawin ito, hysterical na sigaw ni Nieves. Nakapangalan ang bahay na ito sa pamilya De Vega. Basahin mo ang mga dokumento, Nieves. Ipinatalo ni Teodoro ang bahay na ito sa pagsusugal at maling investments 3 buwan na ang nakalilipas. Ako ang bumili ng mortgage. In short, Nieves, squatter ka na sa bahay ko. Lumapit si Teresa at hinawakan ang diamanting kwintas sa leeg ng babae. Hubarin mo yan, hindi sa iyo ang mga diamanting yan, at lalong hindi sa iyo ang dangal na kinatawan nito. Sa takot at pahiya, dahan-dahang tinanggal ni Nieves ang kwintas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naniningning sa puot. Inihagis niya ang kwintas sa sahig, ngunit bago pa ito tumama sa semento, sinalo ito ni Teresa ng may pag-iingat. Layuan mo ako, sigaw ni Nieves bago tumakbo papalabas ng mansyon. Iniiwan ang kanyang mga gamit at ang kanyang peking kumpiyansa. Naiwan si Teresa sa gitna ng ballroom. Tumingin siya sa paligid, sa mga painting, sa mga mamahaling muebles, sa lahat ng bagay na naging saksi sa kanyang 10 taong pagdurusa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib.
Akala niya ay magiging masaya siya sa sandaling ito, ngunit ang bigat ng pangalang Alberto ay tila isang anino na hindi siya nilulubayan. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanyang tabi. Nakuha na natin ang Mansion Teresa, pero may mas malaking problema. Ang 20% shares na hawak ng iyong ama, hindi lang yon basta stocks. Iyon ang golden share. Kung sino man ang may hawak niyon, siya ang may huling say sa lahat ng desisyon ng kumpanya, kahit pahawak natin ang 80%. Nasaan ang ama ko, Mateo? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala ko ay namatay siya sa isang aksidente nung bata pa ako. Iyon ang sabi ni Mama. Iyon din ang akala ko, sagot ni Mateo, habang inilalabas ang isang lumang dokumento mula sa kanyang folder. Pero ayon sa records na nakuha ko mula sa Switzerland, ang iyong ama ay buhay. At hindi lang siya basta buhay, Teresa. Siya ang nagpopondo sa paggamot ni Doña Imelda sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng isang secret trust fund. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang lahat ng akala niyang siya ang nagbabayad ay may kahati pala siya sa lihim. Bakit niya gagawin yon? At bakit ngayon lang siya nagparamdam? Dahil ang iyong ama at si Doña Imelda ay may isang lihim na kasunduan bago ka pa isinilang. Ang boses ni Mateo ay naging seryoso. Isang kasunduan na ang kapalit ay ang iyong kaligtasan. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Isang mensahe ang dumating. Nang mabasa niya ito, ang kanyang mukha ay naging maputla. Teresa, kailangan nating umalis ngayon din. May nag-leak ng lokasyon ng kumpanya mo at hindi lang ang media ang papunta roon. Sino pa? Si Teodoro. May dala siyang baril at papunta siya sa Altamirano Tower. Sinasabi niyang kung hindi mo ibabalik ang lahat, tatapusin niya ang lahat sa gabing ito. Naramdaman ni Teresa ang paglamig ng kanyang sikmura. Ang tagumpay na binuo niya sa loob ng 3 taon ay tila babagsak sa isang marahas na gabi. Ngunit mas higit pa sa takot para sa kanyang buhay ay ang takot sa katotohanang malapit na niyang malaman tungkol sa kanyang ama. Sino nga ba si Alberto at bakit siya ang susi sa huling pagbagsak ng mga De Vega at Chacas? Teresa, please, isang pagkakataon lang. Kahit para na lang sa 10 taon nating pagsasama bilang mag-asawa. Ang boses ni Teodoro ay gumaralgal, puno ng pait at pagsusumamo na tila ba nakalimutan niya ang lahat ng mga luhang idiningas niya sa mukha ni Teresa noong mga nakaraang gabi. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Teresa sa Altamirano Tower, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahalin na polo ay may mantsa ng pawis at dumi. Wala na ang mapagmataas na tagapagmana ng mga De Vega. Ang kaharap ni Teresa ngayon ay isang lalaking durog. Isang lalaking wala ng matakbuhan, kundi ang anino ng babaeng kinalimutan niya. Dahan-dahang humarap si Teresa mula sa malaking bintana na nakatanaw sa makulimlim na kalangitan ng Maynila. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa, ang mainit na usok nito ay dumadampi sa kanyang pisngi na tila isang banayad na paalala ng kanyang bagong nahanap na katahimikan. Pinagmasdan niya si Teodoro hindi nang may galit kundi nang may malalim na pagkabagot. 10 taon, Teo. Ang boses ni Teresa ay malamig, walang bakas ng emotion. Sinasabi mo ba iyan dahil mahal mo ako o dahil alam mong sa isang pirma ko lang ay tuluyan nang mawawala ang lahat ng marangyang buhay na nakasanayan mo? Teresa, makinig ka sa akin. Lumapit si Teodoro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang mga kamay ni Teresa, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Nalito lang ako. Si Nieves. Wala lang siya. Ginamit niya lang ako, Teresa. Alam mo naman kung gaano ako ka-stress sa kumpanya noon. Ikaw kasi masyado kang naging malamig sa akin. Palagi kang nakatutok kay Mama, nakalimutan mo na may asawa ka rin na nangangailangan ng atensyon. Kung naging mas malambing ka lang sana, hindi ako matutokso sa iba. Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng asidong pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Teodoro ay isang klasikong halimbawa ng manipulasyon, ang sisihin ang biktima sa sariling pagkakamali ng nagkasala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. So kasalanan ko pa ngayon? Tanong ni Teresa. Ang kanyang paningin ay naniningning sa pangungutya. Kasalanan ko na pinili mong makipagtalik sa ibang babae sa mismong kama natin habang ako ay nagluluto para sa nanay mo.
Kasalanan ko na pinilit mo akong ipakulong at pinalabas na mamamatay tao ako para lang makuha ang pera. Teodoro, ang kapal ng mukha mo ay kasing kapal ng mga kasinungalingang itinanim mo sa pamilyang ito. Teresa, honey, let's fix this. Pagpapatuloy ni Teodoro, tila hindi naririnig ang bawat pagtaboy ni Teresa. I'll leave Nieves. Ipapalayas ko siya ngayon din. Bubuksan natin ang mga restaurant na pag-aari mo na ngayon at magtutulungan tayo. Ako ang hahawak sa operasyon at ikaw ang magpupondo. Babalik tayo sa dati. Magiging masaya tayo, pangako. Ang dati na tinutukoy mo ay ang panahong ako ang alipin mo, Teo. Sagot ni Teresa habang inilalapag ang tasa sa kanyang mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang tuldok sa kanilang usapan. Wala nang babalikan. Ang Teresa na kilala mo ay matagal nang namatay sa loob ng seldang iyon. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na bawat sentimong ninakaw nyo ay maibabalik sa mga taong talagang naghirap para doon. Biglang nagbago ang anyo ni Teodoro. Ang pagsusuma mo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na kislap. Ang kanyang mga balikat ay tumigas at ang kanyang panga ay nagngit-ngit. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket, isang kilos na nagpatigil sa paghinga ni Teresa. Akala mo ba talaga ay hahayaan kitang sirain ang buhay ko? Nang ganoon na lang. Ang boses ni Teodoro ay naging isang bulong na puno ng panganib. Kung hindi ka mapapa sa akin, Teresa, kung hindi ko mababawi ang yaman ng mga De Vega, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang yon. Hindi mo ako pwedeng gawing basahan sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang kaba. Teresa, kailangan na nating umalis. Ang mga security ay hindi na mapipigilan ang... Hindi natapos ni Mateo ang kanyang sasabihin nang makita niya ang hawak ni Teodoro. Isang itim na baril, ang dahan-dahang inilabas ng lalaki, ang dulo nito ay nakaturo ng diretso sa dibdib ni Teresa. Lumabas ka, Mateo. Wala kang kinalaman dito. Sigaw ni Teodoro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang desisyon sa kanyang mga mata ay malinaw. Ikaw ang sumira sa amin, ikaw ang nag-udyok sa kanya. Teodoro, ibaba mo ang baril, mahinahong sabi ni Mateo. Bagamat ang kanyang buong katawan ay handang sumugod. Hindi ito ang solusyon, lalong lalala lang ang sitwasyon mo. Wala na akong pakialam. Hysterical na sigaw ni Teodoro habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Teresa, pumili ka, ang mga shares ng kumpanya o ang buhay mo. Ibigay mo sa akin ang password ng Altamirano Holdings ngayon din o sasabog ang bungo mo sa pader na ito. Nakatitig lang si Teresa sa dulo ng baril. Sa loob ng 10 taon, ang takot ay naging kaibigan na niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na mas matindi kaysa sa takot sa kamatayan, ang galit ng isang babaeng wala nang balak pang muling magpaapi. Gawin mo, Teodoro, hamon ni Teresa. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Iputok mo, pero tandaan mo, sa sandaling mamatay ako, lahat ng ebidensya laban sa iyo, kasama na ang video ng pagtatangka mo kay Doña Imelda, ay automatikong ipapadala sa lahat ng news network sa bansa. Mamamatay ako pero sisiguraduhin kong sa impyerno ka rin pupunta kasama ko. Nanlaki ang mga mata ni Teodoro. Ang kanyang daliri ay nagsimulang pumanig sa gatilyo. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang kakaibang tunog ng notification ang narinig mula sa cellphone ni Teodoro na nasa ibabaw ng mesa. Isang video call ang biglang bumukas ng kusa at ang mukha sa screen ay nagpatigil sa lahat ng paggalaw sa loob ng silid. Isang matandang lalaki, may mapuputing buhok at mga matang kasing talim ng kay Teresa ang nakatingin sa kanila. Ibaon mo ang baril na iyan, Teodoro de Vega. Bago mo pa masaktan ang anak ko, sisiguraduhin kong ang buong angkan mo ay mabubura sa mapa ng bansang ito, Alberto. Ang boses ni Alberto na lumalabas sa speaker ng telepono ay tila isang utos mula sa langit na nagpatahimik maging sa hangin sa loob ng silid. Ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa screen, ang matandang lalaki ay hindi mukhang may sakit o naghihirap.
Siya ay mukhang isang haring handang sunugin ang kaharian para sa kanyang kaisa-isang anak. Nanigas si Teodoro. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen habang ang dulo ng baril ay dahan-dahang bumababa, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding takot na tila pumaralisa sa kanyang buong katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis tila isang hayop na nakuha sa gitna ng bitag. Alberto. Ang pabulong na sambit ni Teodoro ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang kilabot. Ikaw ang nagpupondo sa lahat. Ikaw ang anino sa likod ng Altamirano Holdings. Ang akala nyo ay napatay nyo ako sa aksidenteng iyon 30 taon na ang nakalilipas. Ang sagot ni Alberto ang kanyang mga mata ay naniningning sa puot. Akala nyo ay sapat na ang pera para patahimikin ang katotohanan. Hinayaan kong isipin nyo na wala na ako upang maprotektahan ang aking anak mula sa kasakiman ng iyong ama. Pero nagkamali ako. Hinayaan kitang saktan siya. At iyon ang huling pagkakamaling gagawin ko. Sa sandaling iyon ang pintuan ng opisina ay marahas na bumukas. Ang mga miyembro ng SWAT team ay mabilis na pumasok, ang kanilang mga uniforme ay madilim at ang kanilang mga kilos ay kalkulado. Wala silang sinayang na oras. Sa loob ng ilang segundo si Teodoro ay nasa sahig na, ang kanyang mukha ay idiniin sa malamig na tiles habang ang baril ay inilayo mula sa kanyang abot. Narinig ang tunog ng pag-ikot ng mga posas sa kanyang mga pulso, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang pansamantalang kapangyarihan. Teresa, huwag patawarin mo ako. Ang hysterikal na sigaw ni Teodoro habang kinakaladkad siya papalabas ng mga awtoridad. Ginawa ko lang to dahil sa utang, Teresa, mahal kita. Hindi siya nilingon ni Teresa. Nanatili ang kanyang paningin sa screen sa mukha ng lalaking 30 taon niyang inakala na isa lamang alaala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang tiyan sa kanyang tasa ay bahagyang natatapon sa kanyang suot, ngunit wala siyang pakialam. Kahit ang tanging naisambit ni Teresa ang kanyang boses, ay basag puno ng lahat ng sakit at pangungulila na itinago niya sa loob ng maraming taon. Anak! Ang boses ni Alberto ay lumambot, ang kanyang matapang na anyo ay bahagyang natunaw nang makita ang mga luha sa mata ni Teresa. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita. Kailangan kong siguraduhin na ligtas ka. Ang mga De Vega, ang kumpanyang yan ay orihinal na pag-aari ng ating pamilya bago ito ninakaw ng ama ni Teodoro sa pamamagitan ng dugo at tahas. Binawi ko lang ang sa atin, anak. Lumapit si Mateo sa tabi ni Teresa, ang kanyang mukha ay puno ng respeto. Sir Alberto, ligtas na po ang senyora. Ang lahat ng ebidensya laban kay Teodoro at Tomas ay nasa kamay na ng mga pulis. Kasama na ang video ng pagtatangka sa buhay ni Doña Imelda. Mabuti, sagot ni Alberto. Teresa, sundin mo si Mateo. Dadaling ka niya sa isang ligtas na lugar. May kailangan ka pang malaman tungkol kay Doña Imelda. Hindi siya biktima lang sa kwentong ito, anak. Siya ang tanging taong tumulong sa akin na mabuhay noon. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat taong akala niya ay kilala niya ay may mga mukhang hindi niya inaasahan. Si Doña Imelda, ang babaeng tiniis niya ang lahat ng pagmamaltrato, ay ang tagapagligtas pala ng kanyang ama. Habang papalabas sila ng gusali, sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera mula sa media. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Teodoro de Vega ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Sa bawat screen sa paligid ng lungsod, ang mukha ni Teodoro na nakaposas ay nakatambad, isang matinding kahihiyan para sa pamilyang noon ay tinitingala dahil sa kanilang hiya. Sa kabilang bahagi ng lungsod si Nieves ay nakita ring pilit na isinasakay sa patrol car matapos subukang tumakas dala ang mga nakaw na alahas. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot, ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha. Dahil sa iyak, isang imahe ng isang reynang nawalan ng korona at dignidad. Sumakay si Teresa sa sasakyan kasama si Mateo. Sa gitna ng katahimikan, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng biyak na puso. Ito ay tunog ng paglilinis. Mateo, tawag ni Teresa, ang kanyang paningin ay nakatitig sa malayo. Saan tayo pupunta? Sa ospital, Teresa, sagot ni Mateo habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan.
Gising na si Doña Imelda. At ayon sa mga doktor, may iniwan siyang isang liham para sa iyo. Isang liham na isinulat niya 10 taon na ang nakalilipas noong unang araw na pumasok ka sa mansyon. Anong sikreto ang itinatago ng liham na iyon? At handa na ba si Teresa na harapin ang huling katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay habang buhay? Patawarin mo ako, anak. I had to play the role of a monster just to make sure you'd become a queen. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin mahina at gumaralgal, ngunit ang bawat salita niya ay tumama sa puso ni Teresa na parang isang kidlat. Sa loob ng pribadong silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang daloy ng oxygen mula sa tangke at ang mabagal na paghinga ng 2 babaeng 10 taon na nag-uugnayan sa ilalim ng anino ng puot at pagtitiis. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matigas at handang lumaban, ay ngayon ay nanginginig habang dahan-dahang hinahawakan ang kulubot na kamay ng kanyang biyenan. Ang balat ni Doña Imelda ay kasing nipis ng papel, tila isang miron ng lahat ng sikretong itinago niya sa loob ng maraming dekada. Mama, bakit? Ang tanging naisambit ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Bakit kailangan mong maging malupit? Bakit hinayaan mong saktan ako ni na Teodoro? Inabot ni Doña Imelda ang isang luma at naninilaw na sobre mula sa ilalim ng kanyang unan. Basahin mo ito, Teresa. Isinulat ko ito noong gabing ikinasal kayo ni Teodoro, noong gabing nalaman kong ang aking mga anak ay nakuha ang kasamaan ng kanilang ama. Binuksan ni Teresa ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na bango ng lavender ni Doña Imelda ay sumalubong sa kanya. Sa loob ang sulat kamay ng matanda ay maayos at elegante, isang kabaligtaran sa magulong sitwasyon ng kanilang pamilya. Para sa aking kaisa-isang tunay na anak, Teresa, panimula ng liham. Sa araw na mababasa mo ito, marahil ay galit ka sa akin. Marahil ay iniisip mong ako ang iyong pinakamalaking kaaway. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang pamilya de Vega ay isang sumpang binuo sa kasinungalingan. Alam kong hindi ka mahal ni Teodoro gaya ng nararapat, at alam kong ang aking mga anak ay naghihintay lamang sa aking kamatayan upang ubusin ang yaman na kinuha namin sa iyong ama. Huminto si Teresa sa pagbabasa, ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa habang ang bawat salita ay tila isang haplos ng pagpapatawad sa kanyang mga sugat. Pinili kong maging malupit sa iyo upang patigasin ang iyong loob. Alam kong kung mananatili kang malambot at mapagmahal, lalamunin kanilang buhay. Kinailangan kong maging kontrabida sa buhay mo para mapilitan kang bumuo ng sarili mong imperyo. I gave you the pressure to turn you into a diamond, Teresa. Ang lahat ng investments mo, ang lahat ng galaw ng Altamirano Holdings. Alam ko ang lahat ng iyon dahil ako ang lihim na nag-utos kay Mateo. Nagabayan ka sa dilim. Napatingin si Teresa kay Mateo na nakatayo sa may pintuan. Ang abogado ay tumango ng bahagya, ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at lungkot. I'm sorry, Teresa's bulong ni Mateo. Doña Imelda wanted you to win your own battle. Hindi pwedeng ibigay lang sa iyo ang tagumpay. You had to earn it through your own strength so no one could ever take it away from you again. Lahat ng ito. Ang boses ni Teresa ay naging isang hikbi. Ang tinolang niluto niya, ang pagbabantay niya, ang lahat ng pang-aapi, lahat pala iyon ay bahagi ng isang masakit na paghahanda. Mama, muntik na akong sumuko. Pero hindi ka sumuko. Ang sabi ni Doña Imelda, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. And look at you now. You are the queen of the shadows. You have everything back, including your father. Sa gitna ng madamdaming sandali, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang nurse ang pumasok, ang mukha ay puno ng kaba. Attorney Mateo, may emergency po sa presinto. Ang mabilis na balita ng nurse. Tumakas po si Tomas de Vega habang inililipat sa city jail. At ayon sa mga autoridad, may kasama siyang 2 lalaking armado. Papunta sila sa kumpanya ni Sir Alberto. Naramdaman ni Teresa ang paglamig ng kanyang dugo. Ang tagumpay na akala niya ay tapos na ay muling nanganib. Si Tomas, ang pinakamapanganib sa mga de Vega, ay malaya at may dalang galit na walang hanggan. Mateo, ang tatay, sigaw ni Teresa,
habang mabilis na tumatayo. Teresa, wait, tawag ni Doña Imelda pilit na bumabangon sa kanyang higaan. Huwag kang pupunta ng mag-isa. Tomas is desperate. He will kill anyone just to get that golden share. Ngunit hindi na narinig ni Teresa ang huling babala. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot para sa kanyang ama na kailan lang niya nahanap. Sa labas ng ospital ang langit ay muling nagdidilim. Tila isang babala na ang huling laban ay hindi gaganapin sa loob ng korte o ng boardroom, kundi sa gitna ng isang madugong paghaharap kung saan ang bawat segundo ay buhay ang nakataya. Sapat ba ang kapangyarihan ni Señora T para protektahan ang kanyang pamilya o muli siyang mawawalan sa gitna ng tagumpay na abot kamay na niya Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Mateo ay tila pag-ikot din ng sikmura ni Teresa. Ang ulan sa labas ay hindi na lamang patak. Ito ay isang hagupit ng kalikasan na tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang seatbelt, ang kanyang mga kuko ay baon sa tela, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa madilim na kalsada. Mateo, bilisan mo. Please. Pabulong na pagsamo ni Teresa ang kanyang boses ay tuyot at halos mawala. Ngayon ko pa lang siya nahanap. Hindi pwedeng mawala siya sa akin ng ganito lang. Malapit na tayo, Teresa. Kapit ka lang, sagot ni Mateo. Ang kanyang panga ay nakakuyom, ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig din sa tensyon. Alam niyang si Tomas ay isang hayop na nasugatan at ang hayop na nasugatan ay ang pinakamapanganib sa lahat. Pagdating nila sa lumang gusali kung nasaan ang opisina ni Alberto, ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Walang sirens, walang ingay. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa mga bubong na lata. Sa lobby nakita nila ang dalawang gwardyang nakasandal sa pader, hindi gumagalaw, isang senyales na ang kalaban ay naroon na sa loob. Mabilis silang umakyat sa huling palapag. Nang bumukas ang pinto ng opisina, ang amoy ng luma at mamahaling kahoy ay humahalo sa amoy ng takot. Doon sa gitna ng silid nakita ni Teresa ang kanyang ama. Si Alberto ay nakaupo sa kanyang malaking silya, ang kanyang mukha ay maputla ngunit nananatiling kalmado. Sa likod niya nakatayo si Tomas de Vega, gulo-gulo ang suot, ang mga mata ay naniningning sa kabaliwan at may hawak na matalim na letter opener na nakadikit sa lalamunan ng matanda. Huwag kayong lalapit. Sigaw ni Tomas, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Isang hakbang pa, Mateo, at sisiguraduhin kong maliligo sa dugo ang lamesang ito. Pirmahan mo na, matanda. Ibigay mo sa akin ang golden share. Tomas, itigil mo na ito. Ang boses ni Teresa ay lumabas matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang buong pagkatao. Wala na si Teodoro, wala na si Nieves. Ikaw na lang ang natitira. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. Kasalanan, tawawahay puway. Natawa ng malakas si Tomas, isang tawang puno ng pangungutya sa sarili. Ang kasalanan ko lang ay ang maniwala na ang pamilyang ito ay may dangal. Kami ang nagpatakbo ng kumpanyang ito sa loob ng 3 dekada. Hindi ko hahayaan na ang isang basahang tulad mo at ang isang amang nagtago sa dilim ang kumuha ng lahat ng pinaghirapan namin. Hindi niyo ito pinaghirapan, Tomas. Sagot ni Alberto, ang kanyang boses ay malalim at walang takot. Ninanakaw niyo lang ang hindi sa inyo. At gaya ng lahat ng nakaw, kailangan itong ibalik. Diniin ni Tomas ang matalim na bakal sa balat ni Alberto, sapat na upang magkaroon ng maliit na guhit ng pula. Pirmahan mo ngayon din. Tomas, ako na lang. Sigaw ni Teresa, dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna, ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Ako ang may-ari ng Altamirano Holdings. Ako ang kompetisyon mo. Pakawalan mo ang tatay ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang mga accounts, ang mga titulo, lahat, Tomas. Just let him go. Sandaling natigilan si Tomas. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Teresa at sa mga dokumento. Ang kasakiman ay muling nag-alab sa kanyang paningin. Ibigay mo sa akin ang tablet mo. I-transfer mo ang lahat ng pondo sa account ko sa Cayman Islands. Ngayon din, uwad kay isip uunmaftada. Habang inilalabas ni Teresa ang kanyang tablet, nakita niya ang isang bahagyang senyales
mula kay Alberto. Ang matanda ay dahan-dahang hinawakan ang kanyang singsing sa kanang kamay. Sa isang iglap, isang maliit na bahagi ng singsing ang bumukas, naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang maliit na laser device na sadyang idinisenyo para sa depensa. Nasilaw si Tomas at napabitaw ng bahagya. Hindi sinayang ni Mateo ang pagkakataon. Sumugod siya at sinunggaban ang braso ni Tomas. Ang tunog ng pagbabalibag ng mga gamit sa lamesa at ang pagbagsak ng mga mabibigat na libro ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tight sigaw ni Teresa habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Ngunit si Tomas, sa huling sandali ng kanyang desperasyon, ay nagawang itulak si Mateo at muling sumugod. Isang tunog ng pagkiskis ng matalim na bakal sa hangin ang narinig kasunod ng isang marahas na pagbangga ng dalawang katawan sa sahig. Tumigil ang lahat. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni Teresa at ang tunog ng ulan sa bintana. Nakita ni Teresa ang kanyang ama na nakaluhod sa sahig, hawak ang kanyang dibdib. Habang si Tomas ay nakabulagta sa kabilang sulok, hindi gumagalaw matapos tumama ang ulo sa kanto ng matigas na vault. Taite, ang boses ni Teresa, ay naging isang pagsamo habang nilalapitan ng kanyang ama. Doon nakita ni Teresa ang isang mantsa ng pula na dahan-dahang kumakalat sa puting polo ni Alberto. Ang matanda ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang anak, puno ng isang katahimikang tila naghihintay ng matagal na panahon. "Ligtas ka na, anak," pabulong na sabi ni Alberto bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. "Mateo, tumawag ka ng ambulansya, Mateo." Ang histerikal na sigaw ni Teresa ay bumasag sa katahimikan ng gabi habang niyayakap niya ang duguang katawan ng amang kailan lang niya nahanap at ngayon ay tila muling binabawi ng tadhana. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon sa waiting area ng ospital ay tila hindi na bago kay Teresa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi dala ng pang-aapi, kundi ng pag-asang nakasabit sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan. Nakatitig siya sa pulang ilaw ng operating room, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin para sa lalaking kailan lang niya nayakap bilang ama. "Ligtas siya, Teresa. Malakas ang tatay mo. Hindi siya nakaligtas sa nakaraan para lang iwan ka ngayon." Ang boses ni Mateo ay malambot kasunod ng mainit na haplos ng kanyang palad sa balikat ni Teresa. Dahan-dahang sumandal si Teresa sa balikat ni Mateo. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng may sandigan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ngayon ay hindi na luhang maalat sa pait. Ito ay luhang naghuhugas sa mga pilat na iniwan ng mga De Vega. Pagkalipas ng ilang oras, ang pagpatay ng pulang ilaw sa itaas ng pinto ay naghudyat ng pagtatapos ng kaba. Lumabas ang doktor na may tipid ng ngiti. "Stable na si Mr. Alberto. Mababaw lang ang sugat, salamat sa mabilis na pag-aksyon ninyo. Kailangan lang niya ng mahabang pahinga." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Sa wakas, ang bagyong nanalasa sa kanyang buhay ay tila nagsisimula ng humupa. Habang nagpapagaling si Alberto, ang balita sa labas ay tila isang malaking ganti ng tadhana. Sa telebisyon, nakita ni Teresa ang imahe ni Teodoro na nakasuot na ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kayabangan, tanging takot at pagsisisi na huli na ang lahat. Si Tomas naman ay nahaharap sa mas mabigat na kaso ng attempted murder at kidnapping, habang si Nieves ay tuluyan nang tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Naghihirap sa isang maliit na kwarto sa labas ng lungsod, dala ang kahihiyang hindi na mabubura. Isang araw, binisita ni Teresa si Marta sa isang maliit na hardin na ibinigay niya rito bilang bahagi ng kanyang pasasalamat at pagpapatawad. Doon sa gitna ng mga namumukadkad na halaman, umiyak ang matanda habang nakaluhod sa harap ni Teresa. "Ma'am, wala akong mukhang ihaharap sa inyo." Ang hikbi ni Marta, ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa mula sa pagtatanim. "Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko." Hinawakan ni Teresa ang mga kamay ni Marta at pinatayo ito. "Nanay Marta, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil kailangan ng puso nating lumaya. Ligtas na ang anak mo at ligtas na rin ako. Sapat na iyon." Ang healing na ito ay nagpatuloy hanggang sa muling pagbubukas ng mga restaurant ng pamilya De Vega
na ngayon ay pinangalanan na niyang Dangal at Lasap. Ang bawat empleyado na dating minaliit ni Teodoro ay binigyan ni Teresa ng tamang sahod at respeto. Si Doña Imelda naman, bagamat mahina pa ang katawan, ay madalas nang nakikitang nakangiti habang binibisita ni Teresa at Alberto. Ang lihim na pagmamahala ng nakaraan ay naging isang matibay na pagkakaibigan sa kasalukuyan. Isang gabi sa rooftop ng Altamirano Tower, nakatayo sina Teresa at Mateo habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay puno ng mga bituin na tila mga diamanteng hindi na kailangang ikubli. Ano na ang plano ng Senyora Tisbiro ni Mateo habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa baywang ni Teresa? Ang Senyora T ay magpapahinga na muna. Sagot ni Teresa, lumingon siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay naniningning sa tunay na kaligayahan. Gusto ko namang subukan ang maging Teresa, ang babaeng marunong magmahal at magtiwala muli. Kung ganoon, handa na ba si Teresa na magkaroon ng isang abogadong palaging nasa tabi niya, hindi lang sa korte, kundi sa bawat umagang darating? Ang boses ni Mateo ay puno ng kilig at katapatan. Hindi sumagot si Teresa sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang isulat sa papel. Ang ulan na pumatak ng bahagya ay tila isang basbas nagdidilig sa isang pag-ibig na binuo sa gitna ng apoy at tinaasan sa gitna ng mga anino. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing hapdi ng mga ilaw sa ospital o kasing lamig ng rehas sa presinto. Sa halip, ang liwanag na tumatama sa bintana ng muling binuksang De Vega Mansion, na ngayon ay kilala na bilang Villa Teresa, ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa. Ang amoy ng sariwang kape at ang bango ng mga bagong pitas na rosas sa hardin ay pumapalit sa amoy ng lumbay na nanahan sa bahay na ito sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo si Teresa sa veranda pinagmamasdan, ang kanyang ama na si Alberto at si Doña Imelda na magkatabing nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang matanda ay nasa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga kamay ay paminsan-minsang humahawak sa kamay ni Alberto habang sila ay nagkukwentuhan tungkol sa mga alaala ng kanilang kabataan. Doon natagpuan ni Teresa ang sagot sa unang tanong, ang pagpapatawad. Hindi ito isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang pagtanggap na ang bawat pagkakamali ng nakaraan ay siyang humubog sa kanilang matatag na kasalukuyan. Pinatawad na niya si Imelda hindi dahil sa kailangan, kundi dahil nakita niya ang wagas na proteksyong ibinigay nito sa kanya sa likod ng malupit na maskara. Ang lalim yata ng iniisip ng ating CEO. Ang boses ni Mateo ay narinig ni Teresa mula sa kanyang likuran, kasunod ng tunog ng marahang paglapit ng kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa nara. Lumingon si Teresa at sinalubong ang mga mata ni Mateo na laging puno ng katapatan. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng isang taon. Dati ang tanging hiling ko lang ay makalabas sa selda. Ngayon parang hindi ko na matandaan ang bigat ng mga posas na iyon. Iyon ay dahil pinili mong lumaban, Teresa. Sabi ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Teresa. Ang kapayapaan ay hindi dumarating ng kusa. Ito ay kinukuha mula sa kamay ng mga taong gustong sumira sa iyo. And look at you, now you are at peace. Tumingin muli si Teresa sa malayo. Ang balita tungkol kay Teodoro at Tomas ay madalang na niyang marinig. Alam niyang nabubulok sila sa loob ng kulungan, tinitiis ang gutom at ang kawalan ng dangal na dati ay kanilang ipinagyayabang. Si Nieves naman ay tuluyan ng naglaho sa anino ng lungsod, isang paalala na ang ganda at yaman na walang pundasyon ng kabutihan ay madaling natutunaw. Sa puntong ito, nahanap na ni Teresa ang kanyang kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang puot, tanging isang malalim na pasasalamat na siya ay nakalaya. Ang huling aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalang dala niya o sa dami ng shares na hawak niya sa isang kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumayo muli matapos ang bawat pagkakanulo at ang tapang na magmahal muli.
matapos ang bawat sugat. Ang pagiging Senyora T ay isang tungkulin, ngunit ang pagiging Teresa ay ang kanyang kaligayahan. Teresa, handa ka na ba? Tanong ni Alberto mula sa hardin. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng sigla. Naghihintay na ang mga bata sa orphanage. Gusto nilang makita ang kanilang bagong sponsor. Susunod na po, tight, sagot ni Teresa nang may ngiti. Humarap siya kay Mateo na hanggang ngayon ay hindi pa rin bumibitaw sa kanyang kamay. Tara, may mga pangarap pa tayong kailangang itayo. Laging nasa likod mo, Teresa, bulong ni Mateo, bago dahan-dahang inilapat ang kanyang noo sa noo ni Teresa isang sandali ng matamis na ugnayan na hindi na kailangan ng kahit anong salita. Habang naglalakad sila pababa ng hagdan, patungo sa kanilang bagong simula, ang ulan ay muling pumatak ng bahagya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang bagyong sumira sa kanyang buhay. Ito ay ang ambon ng pagpapala, isang malinis na simula. Para sa reynang nanggaling sa anino, ngunit ngayon ay ganap nang naglalakad sa ilalim ng liwanag. Nanatili ang katahimikan sa Villa Teresa, isang katahimikang hindi na puno ng takot, kundi ng tunay na paghilom. Kasabay ng dahan-dahang pagtuyo ng mga huling patak ng ulan, sa mga dahon na hanap na rin ni Teresa ang kanyang sariling langit sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng bawat kabanata, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahaging dahan-dahang inilapag ni Teresa ang asul na thermal container sa malamig na semento ng ospital. Sa sandaling iyon, tila hindi lang ang mainit na sabaw ng tinola ang natapon at nasayang, kundi ang lahat ng pagmamahal at 10 taon ng sakripisyo ng isang babaeng minaliit at tinraidor ng kanyang sariling pamilya. Ramdam ko ang hapdi ng bawat patak ng luyang hinalo niya sa sabaw na iyon, isang pag-aaruga na tinapatan lamang ng malamig na divorce papers. Ang kwentong ito ay hinango ko mula sa mga tunay na damdamin at karanasan ng maraming kababaihan na madalas ay nagiging anino na lamang sa loob ng sarili nilang tahanan. Isang paalala ito na ang bawat sugat ay may hangganan at ang bawat tinolang natapon ay maaari pa ring maging simbolo ng mas masarap na tagumpay kung matututo tayong tumayo para sa ating sariling dangal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya nyo rin bang patawarin si Nanay Marta matapos ang lahat ng ginawa niyang pagkakanulo? O mas pipiliin ninyong putulin na ang lahat ng ugnayan sa nakaraan? Gusto ko ring marinig ang inyong mga kwento. Habang pinakikinggan ninyo ang boses na ito, nasaan kayo ngayon? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga anak naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi nyo naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakanumitig sa inyong puso. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito bilang suporta sa ating mga kwentong nagbibigay lakas sa bawat Filipina. Hangad ko ang inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. Tandaan ninyo, hindi tayo tinatapos ng ating mga pilat. Ang mga ito ay tanda lamang na tayo ay nakaligtas at handang magsimula muli ng mas matapang at mas maliwanag. Pamagat ng kwento ang Reyna ng mga Anino, paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa ating lahat.